Good day. So, Monday karon guys. So, muna siya ang mga dahlias. So, very successful this year ang aking mga dahlia kasi ang gaganda. So, mahalataan nyo guys na itong dahlia na to is napakaganda ng tubo kasi dyan mo makikita. So, itong dahlia po ay hindi ka po nito malulugi tuwing bumibili ka kasi every year siyang bumabalik basta maingat ka lang sa kanya. Ito yung tuber niya, yung parang kamuting kahoy. So, nabili ko siya guys. Ganito lang siya kalaki. Tapos, pag itinanim mo na siya, bigla siyang magta times 4 or 5 depende sa anong klase. So ito siya, nabili ko siya last year. So nung pag-harvest niya nung autumn na, yung tapos na yung summer, so ganito na siya kalaki. So before mag-winter at before mag-frozen, inaano namin siya, hinuhukay para i-preserve sa next summer. So ganito na siya guys, medyo napaaga kasi this year nilalagay ko po siya sa budiga, sa loob ng bahay, sa budiga. Last year hindi siya masyadong successful dahil nilalagay ko lang siya sa garahe. So pagka nag-winter nagiging negative kaya So ngayong taon na to napakaganda kasi makikita mo guys, so ito maliit lang siya. So pwede mo to siyang i-divide, pero gusto ko na ganito kasi para malabong. Napakaganda nitong flowers guys. Kung titingnan niyo yung mga ko, pero wala ako masyado sa YouTube, pero nasa Facebook ko po yung mga upload ng aking mga tanim. So napakaganda nito. To siya lahat, mga 50 variety. Ay, hindi ko alam kung may kaparehas siya, pero 50 siya lahat. Or more than. Hindi ko alam. Tapos makikita niyo siya guys, ito. Ito po yung tubo niya. Ayan. Ayan. Ibang klase to kasi malalaman mo kung anong klase kasi makikita. Ang ganda guys. Kasi sa isang puno, siya, tawag dito. Ayan. Makikita mo talaga na maganda ang tubo niya this year. So, ilalagay ko siya sa pot ngayon with soil para before ko siya i-transfer sa sa labas kasi dito ko lang napapatubo kasi malamig pa. So, may heater to. Itong lamisa na to is may heater to. So, hindi lang mahalata kasi nakatago. Although malamig pa talaga sa labas, hindi pa talaga pwede pero dahil sa may heater, tsaka may extra heater din kami sa So, pwede ako magtanim dito now. Basta paglampas na ng Holy Week. Pero, dahil free ko naman, so wala naman siguro as long as yan. Yan, makikita niyo talaga guys, so yan, tumutubo. Dadami pa yan, so dadami. So, ang ganda-ganda ng na mga dahlias variety. Ito guys, pwede ko to siyang i-divide. Ayan ang ganda. Tapos, ayan ilang siya, ilang ito napakalaki. Ito yung hindi ako nagkakamali. Yung kasing laki to ng plato. Or mas malaki pa sa plato. Malaki ng bulaklak. Ang dami niya. Tapos siyempre dadami pa yan kasi tutubo pa yan dito. Kasi hindi ko siya dinidivide. Ayan makikita yung patubo na. So, yan lang po ang sikreto ng mga dahlias. So, yan. Okay, yan. Medyo mahaba na. So, ngayon guys, mapapaaga ako sa tanim ng dahlias. Pero, tawag dito. Kasi nga, yung dahlia kasi,
pagka ano, pwede mo siyang putulin, tapos pwede mo, yung ano, para siyang kamatis, na pwede mo siyang itanim ulit yung dahon. So, ikakat ko, tapos bibili na lang ako ng ano, ayan. Sobrang dami. Tapos, yun, mag-start na ako ng mga, yan. Wala pa, nasa loob pa yung iba. Inuuna ko lang siya kasi, yung mga kale, itong klase red na kale. So, yung iba dito is ito, sarap ito. Tapos ang dami kong klase na ano. Ito yung klaseng kamatis na malalaki. Kasi laki ito ng palad ko. Marami na akong ganito pero gusto ko lang magtanim kasi mahilig ako sa sabaw. Ayan, ito yung ano, yung mga pipino. Ito yung ano, yung teddy bear na ano. May talong ako. Tapos kamatis. Ito naman ibang klase na kamatis. Yung normal. Sili. Ito. Yan. Ito, pwede ito maaga sa pag-inom. Tapos ano, ito namang Baguio beans. May 4 ako na klase ng Baguio beans. May dilaw, may palapad, may pichay. Ito, dalawang klase. Ito naman sa tomato. Ano naman to? Hi! Ang anak ko. Hi! Thank you! Mas kalabasa. Ayan. Ito galing po to kay Ate Lerma. Itong mga ganitong klase. Galing po to kay Ate Lerma. So, mga kalabasa sa kanya to. Yung ito sa kanya din to, kid. Tapos, ano pa ba yung sa kanya? Saka ito sa kanya to. So, palalaguin ko to. Para tong ano para tong Baguio beans. Ayan. Para siyang ano, gumagapang din siya. So, pagka itinatanim ko to, after 2 months, pwede na ako maka-harvest. Ito ang napakaganda itanim guys. Hindi kayo malulugi. Kasi, ano, bunga lang siya ng bunga. Dati nakaka-harvest ako ng 4 kilos every other day. Yan sa aking Baguio beans. Pero hindi ko na to itanim kasi napakarami to. Magulo to sa mundo para tong makahiya. Hindi ko to itanim kasi ang dami nito sa labas ng bahay. So, dito guys, ang inalagay ko lang dito sa greenhouse is yung hindi ko pa nahuhugasan guys. Ang nilalagay ko lang dito sa greenhouse, especially yung mga chilies, yung mga bell pepper, at saka alugbate. And the rest doon is sa labas na. Sa labas talaga malawak doon. Marami doon. Pwede ka, dami mong pagtaniman yan. Diyan banda. Yan. Wala pa aming linis. Diyan banda. Yan. Hanggang doon sa front. Yan. Sa gilid. Tsaka sa likod. Hindi makikita malamig eh. So, hindi pa to siya masyadong hindi pa ako masyadong yan sa garden. Ang inano ko lang yung pagpatubo. Yan, may special na guys, na yung gagamiting lupa para sa pagpatubo. Kasi iba-ibang So, iba din yung basta iba-iba ang klase ng lupa. Pero yung yung mga dating lupa, nire-recycle ko yan. So, inaano ko. Halimbawa nito, ito yung mga to. Pinaano ko yan. Tinatanggal ko yung ganun, Tanggalin yan. Kasi, kailangan tapos, sinahaluan ko ng kasi parang wala na siyang buhay ba. Parang na siya, ayan. Pero, habang hindi pa nag-start yung talagang taniman is gagamitin ko to siya para sa aking mga dahlias. So, ilalagay ko siya dito, isang pungpong, isang ganito.
Tapos pag nagdahon na siya, ipopron ko para, kasi masyado pang maaga eh. Kasi mabilis lang to, mabilis lang. So masyado maaga, ipopron ko muna para lalo siyang lumago, magsasanga-sanga. Tapos yung pinagpuputulan ko, pwede ko yun siya itanim ulit. Oo, gagamitan ko lang na siya ng hormones powder, yung parang nagaano siya ng roots. Tapos yun, marami akong mga lugbati din. Tapos one time lang talaga ako naglalagay ng fertilizer. Is yung pag-start talaga ng patubo, kasi yun ang pinaka-importante. Yung paglabas ng roots is mataba na. So ganito ang ilalagay ko. Ayan. Para siyang yung mga ginagamit sa palay sa atin. Yung pampataba. Ayan. Mga same lang ganun. Wala namang Tapos yan, ginagamitan ko ng ganito para nung tawag dito sa Norway ang tawag niya vermiculite. So hindi ko alam sa English yan. So ito is minimix ko sa lupa na gagamitin ko pang patubo sa mga seeds na ganito. Ito wala tong problema kahit saan mo to itanim eh. Basta't nakabaon lang siya sa lupa, wala siyang pakialam. Hindi mo na kailangan to ng fertilizer. Pwede naman, pero mostly kasi gagamitan ko lang siya ng fertilizer is yung yung nag-start na lang siya magtubo. O yung yung bitchin. Minsan ginagamitan ko rin ng ganyan, pero hindi ganyang klase, yung same lang. Para tataba. Basta ang sikreto ko lang sa pagtatanim guys is hindi ako nagdidilig ng araw. Nagdidilig ako sa yung wala pang araw at saka yung wala ng araw. Kasi doon yun inaabsorb yung tubig pag pag malamig na yung Kasi pag inahanuhan mo ng dinidiligan mo habang may araw or mainit. Na yung parang masusunog or nabigla yung roots. So hindi maganda. So guys, napakaganda po ng aking dahlia this year. So meron pa ako doon ng mga gladula. Hindi ko at saka after ko na itanim yan. Kasi step by step kong gagawin. So i-update ko kayo guys kung pagka na to. So, basta ang ganda nito, ang ganda. Kung makikita niyo po yung Facebook ko. O I think meron din ako sa sa YouTube, pero hindi masyado. Kasi nasa ako masyado sa Facebook at saka may Facebook page ako para sa mga tanim lang talaga. Yung mga tanim ko. So guys, hindi lang po ako sa YT nakatira ha. Ako po ay isang nanay. Kasalukuyan po na may trabaho. Kasalukuyan po ay nag-garden. Kasalukuyan po ay mangingisda. Kasalukuyan pong yaya. Lahat-lahat. So okay lang naman kasi itong YouTube, yung greenhouse, may may tawag dito, may connection ng internet. So habang nasa garden ako, nakikinig pa rin naman ako sa sa YouTube o kung sino ang gusto kong suportahan o tambayan. So wala namang problema kasi may may tawag dito, kuryente, lupa, tsaka may internet. So yan. So more on ako busy pag summer. Pero andyan pa rin ako sa YT pagkagabi na nga lang, o depende kung free ako. Wala naman akong amo, so pwera lang kung nasa trabaho. Pero pag nasa bahay ako, kinokontrol ko naman yung ko. I know may kuan. No pressure naman. Ako lang naman ang magdadala sa sarili ko. So alam ko kung kailan ako magtambay, kailan ako magpuyat, kailan ako So yun lang po guys. I-update ko po kayo after. Basta ito guys, start ko na.
Kasi ito is ilalagay ko lang dyan. Pero kuhanin ko muna yung mga lupa. At ilagay dito lahat na. Nandun yung mga pot ko sa pero ito lang muna kasi para sa kasi kailangan naman natin pa. So, tapos ang ilalagay ko dito, ipapatong ko is yung dito. Yung mga papatubo ako ng mga ganito. So, yun lang po guys. Thank you po sa inyong panunood kung nanonood kayo. Salamat ha. Mag-ano lang po kayo ng comment sa comment section pag sakali i-upload ko to. Tsaka hindi ako guys, hindi ako marunong mag-edit ha. Kung may upload ako, dire-diretso walang edit, walang ano lang talaga ayan. Super ganda. Super ganda guys. Pag nagsa-summer guys, ko to. Seryoso ko to na mag-upload sa ayan. Hindi nga lang ako mahilig although may may gamit ako sa pang-edit, pero hindi ako matyaga kasi ayaw kong umupo dyan kung pwede naman lang naman yung parang normal lang na yan, maganda yun guys. Grabe. Thank you guys.